Hirap pagkakot
upang sa gayon Panginoon ang kanyang kalusugan,
Praise the Lord! Malakas sa palakpak! Woo! Praise the Lord! Hallelujah! Yan. Hindi po tayo po po. Magandang po natin ang pagbabahagi kung ginagawa niyo sa atin. Ginagawa natin gawin sa atin. No? Alam ko na maraming magsusunod yan. Taas ang kamay! Ang magpapatuto ko. Sister Steve, halika po kayo. Hindi na. Ang tip ko na Diyos, pag tinawag mo pa mo, kahit walang sasabihin niya, pupunta yan. Magpakilala ko siya ako. Praise the Lord. Amen! Palakpakan sa Yahweh! Hindi pinakamaganda kong patotoo. Kasi yung mga patotoo natin minsan, ay nagkabahay ako, ay nagkasasakyan ako, ay nakasakay ako. Ang pinakamahalaga yung pag-iingat ni Yahweh sa akin. Amen? Yun yung pinaka-the best yung iniingatan tayo namin ni Yahweh. Dahil wala tayo sa Diyos na pag-iingat. Amen? Amen po. Kasi ba lahat? Amen. Sige pa po tayo sa bahagi. Sige po, sister. Ayan sa sister na pinagaling na. At pagaling na. Amen. Praise the Lord.
Sino po nalalamig makinig ang salita ni Yahweh? Sumigaw! At sa mga sa pagkakabagsin kayo, ipagpagal na ako sa mabuting balita ni Yahweh sa dahil ang gagamitin na ating Panginoon, ating kapatid, Brother Chito, at babalik din. Please na Lord.
aming kinakapos. Sa hapon ito, dalangin po namin ang bawat tungkol ay makakantahan ang mga inaasam-asam sa buhay. Lalo-lalo na Panginoon sa mga pagkakataon na hindi ako ng aming sarili lakas. Sa mga bagay at pangyayari na tanging ikaw lang ang siyang magiging solusyon. Sapagkat sa mundo ito ay puno kami ng limitasyon. Subalit ikaw ang Diyos na aming nilalapitan sa hapon ito, ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, ang Diyos na may akda ng aming buhay, at ang Diyos na pinagagalingan ng lahat ng pagbubuting bagay sa mundo ito. Dalangin po namin na muling makaliwanagan ng aming isip, makita ang magandang kinakaharap ng aming buhay, na huwag mawalan ng pag-asa sapagkat gaano ng kabigat ng sitwasyon, gaano ng kahirap ng pagkakataon. Kapag ikaw ang pangalan mo Yahweh Shaddai ang aming tinawagan, tiyak ang aming tagumpay. Panginoon, minsan pa naniniwala kami na sa bawat pagtuo namin dahil kang ganyan sa mga lingkod. Sa hapon ito, naniniwala kami na hindi kami maghihiwalay pansamantala. Hindi namin iiwan ang lugar na ito na hindi kami ang serve. Kaya sa hapon ito, dalangin po namin na ikaw at tandang. Ikaw, Panginoon, ang panguna, ang presensya mong banal ang aming maranasan sa lugar na ito. At ang papulit parangal sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Say Amen. 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 Sa mga namang anak ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang pagkakas.
Huwag na huwag lumipad ang ating mga inisip habang binabasa ang Bible ko. Let us fix our eyes, our mind to the Word of God. In the Gospel of Jesus Christ according to St. Mark, chapter 5, verse 21 hanggang 43. And Mark, chapter 5, verse 21 hanggang 43. Sumayin lahat ang Panginoon. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa may siya ng lawa ay pinagkanagunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpapilapa sa kanyang bahay. At ang samo, agaw-buhin po ang anak ng dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at batong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y tumaling at taluhan. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan na paghalos na ipit na siya. May isang babae doon na 12 taon nang dinudugo at lubha mahihirapan. Marami nang tugamon ang pinigil sa kanya at nakubos na sa kapagagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi na siya mabuti kahit kaunti pagkastilan ng lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya nagpagsiksikan siya hanggang sa kalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagbubugo at naaramdaman niya magaling na siya. Naaramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanya. Kaya gumaling siya sa mga tao at tanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita po ninyo ang nagsisiksikan at napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na naging malingan si Jesus. Hinanap ang humipo sa kanya. Palibhasa lang ng babae at nagyari na siya'y nanginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at pinatapan ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang sasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patayin po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo ang balahin ng guro? Hindi pinansin niya sa kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siya isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus, nagulong-gulong ang mga tao, may mga nananakos pa at nananakol. Pagpasok niya ang kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagpawalan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa paninaan ng bata at sa tatlong alagad, at sila ay pumasok sa kinalulunan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin ini, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, umangon ng bata at umangon. Siya ay naging 2 taon na at mamanghang lahat. Mahigpit na pinagpili ni Jesus na huwag ipaalam ito ng kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ng bata. Mga magulang at kapatid kayaw na Shaddai, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan.
Ito yung walang tao hindi nakaranas ng ganitong sitwasyon. Sitwasyon na kung saan ay gusto na nating sumuko. Amen ba? Sitwasyon na kung saan nadulo na ang ating mga kailangan. At umali, yung babae dinudugo ay religious na dinudugo. Okay lang kung ubus yung kanyang kayamanan sa kapagagamot. Ang mabigla at mabindi ay hindi siya namamayan at hindi siya napapabuti. Minsan sa buhay natin, tumalating yung point na ginawa mo ng lahat. And most of the time, we ask the Lord, ano ba Lord ng aking kasalanan, bakit hindi sila? At minsan nagtatanong tayo kasi ginagawa natin maging mabuti, maging mabuting tao, nananalangin tayo, naglilingkod. And yet, we always come to the point na para may mga problema na hindi nabibigyan ng solusyon. Amen ba? At hindi natin pwedeng iwasan na tayo ay magduda. Hindi natin pwedeng hindi aminin na tayo ay matakot. Kasi dumarating na yung pagkakataon na parang inaamin mo na hanggang dito na lang. At dito, maging mga nasa paligid na Jesus ay punong-puno din yung pagdududa. In spite of kasama nila sa Jesus. Sabi ng mga tao na sa paligid, patay ng bata. So makikita niyo sa kanilang mga bibig, a word of desperation. Amen ba? Mga pananalilang kawalan ng pag-asa. Ganyan din tayo, patay ng bata, wala nang benta yan. Kung pwedeng tulungan mo, wala nang pag-asa. Wala na tayong pera. Wala tayong pagkagamot. Walang pagbayad ng kuryente. We always come to the point of desperation. At hindi mo man sabihin, bitawan na ng bibig, yung ating buhay ay sumusunod. Amen. Sabihin mo siyang katabi-kapatid, naranasan mo ba yun? Anong sagot? Sabihin mo kapatid, buti niya sa'yo. Joke lang yun. Kasi kung hindi ka nakaranas ng ganun, kumaka dito. Kasi iniisip mo kaya mo lahat. Pero naghanap ka ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos. Because we always came to the point of desperation. Nadi-desperate yung ating mind, yung ating puso. At kapag napagod ka sa katawan sa katatakbo, magpahinga ka ng 1 hour, wala na yung pawis, maganda na yung pakiramdam. Amen ba? Pag nag-jogging tayo, kapag nag-walking tayo, kapag naglaba tayo, kapag nagtrabaho tayo, napapagod yung katawan. Pero after an hour, 1 hour, 2 hours, nawawala na yung pagod. Pero pag pagod ang ating isip at puso, walang kapahingahan at dala tayo ng mundo. Hindi ba? Mas mahirap mapagod ang ating kaluluwa. Kasi hindi ito nadadala sa tulog, hindi ito nadadala sa pagpahinga, sa pagkain, kapag ang ating buhay ay puno ng ligalit, kapag ang ating buhay ay puno ng desperation sa buhay. And tayo lahat ay pinapakita ng Panginoon sa Ebanghelyo ito na kahit ilang taon na ang problema mo, na kahit akala mo wala ng kagalingan, kahit alam mo wala ng doktor na magpapagaling, kay El Shaddai nakakala. Amen ba? Kaya nakikita dito sa Panginoon, pinapakita dito sa ating gospel, hindi mo tayo ginutubo, isipin nyo sa mga babae, mawalang galang na. Yung duguin ka ng walang mga 1 year, sobrang kahirap na yun. Pag-imagine yung 12 years, sabihin pa natin kahit gano'n lang yung pagdating ng dugo, ang hirap nyo. Kuha niyo. At di ko kasi masabi kasi hindi pa ko dinudugo eh. Joke lang yan. Pero yung ganun bagay, nakakapit ko sa Panginoon, hirap. Kaya nga, isang naalala ko sa mga namin ng lola, isang napakalaking karangalan that inspired her being mother, there are all. Kasi yung mga babae ang daming kinakaharap ng sulat, hindi lang trabaho, hanap buhay, ay diba? Idagdag pa yung masaka, pasunod na. Idagdag pa yung hasa, talagang bawal ka doon, no?
Sabihin mo sa kapatid, alam mo ba ang ganitong ng desperation? Anong sagot? Sabihin mo kapatid, pakialam mo. Ang ganitong ng desperation ay restoration. Desperation to restoration. Kapag tumaan ka na sa desperation, patungo tayo sa tinatawag na restoration. And we become stronger kapag ikaw ay tumaan sa desperation. Amen ba? Kaya yung mga military daw, sila nagiging stronger kapag sila dumaan ng bata ng battle. Hindi nagiging ganap ang mga army, mga military, kapag hindi sila dumaan ng tao na kuntingan ng lang ng kunting bala. Hindi become stronger na kapag sila ay nakaligtas. Kapag ang isang military daw ay nakaamin ng pulbura, tumatapang sila. Kasi ang basis na yung kwento, napapakamalan nila na kaya na nila ng sila. Pero kapag puro drawing lang, bisita lang, uniform lang, at hindi nila nakaka-remake ng malakas na bala sa kanilang tenga, sila ay magugulat na. Pero kapag sanay na sila sa pagkukupan, mga kapatid, hindi na sila nagugulat ng mga challenges. They become stronger, they become stronger. Sa ating buhay, yung mga dumaan sa matinding desperation, hindi na siya naguguli ni Satan. Kahit pa hindi na siya natatakot, mga kapatid, hindi na siya tumibigla. Kaya yung mga tao lingkod niya siya hindi nagugulat eh. Maliban na makabasa ng bill ng kuryente ng 3,000. Sabi ni Brother Van, kung makabasa ka ng bill ng kuryente, na halaga ng 3,000 o 10,000. Sabihin mo lang, God will provide. Sabihin, God will provide. Tayo lahat nagalit ng galit. Kaya maganda ngayon tayo gusto sinusukuan ng ating na kahit hindi pinakita ng Panginoon, isipin mo, this is the worst thing sa buhay ng tao. Kapag mismong buhay na ang binubuhay sa atin. Kahit kaano kami lumayo, kahit kaano karami ng pera, hindi din kaya para may-restore lang yung buhay. Amen ba? Para lang may-restore yung buhay. Walang kwenta yung tawag ng lupa, yung mansion, walang kwenta yan kung kukunin tayo sa mundo ito. Kaya pinag-iingatan ng tao yung tayo ay laging humihinga sa araw-araw. Kuha niyo. Kahit maraming tao, kailangan maging matatag. Yung mga tao ay kinabingkod sa Lord sa ating problema, sila ay humihintay, hindi depressed, nawawala sa alahan niya, and they never become happy. Sapagkat sila kinain ng problema, sila kinain ng mga sulit. At kahit anong encouragement ko dyan, hindi ka napakatigan. Kahit anong motivation ko dyan, kahit ulit-ulitin ang may Lord, magpakatatag ka, magpakalakas ka sa mission, ikaw ay magpalakas. Sasagutin ka naman. Pero yung mga tao may tiwala sa Panginoon, hindi siya sumusunod. Kaya nga, naalala niyo, kwento ko sa inyo noon, yung Chinese, na nagkautang at hindi siya nakabayad. Yung ginawa niya ay tumalong sa condominium na napakataas. From 10 story, hanggang pagbagsak, syempre, patayo. Isipin mo naman, yung sinigil daw ng sinigil ay nagpakamukas. Ang protection ng Pilipino eh. Ang Pilipino pag sinisigil, nagtatago lang. Amen ba? Kaya sila nagpapakamatay, bakit kung magpapakamatay? Ang nakasan ng problema. Hindi ka mas pangalaman. Amen ba? Minsan tayo, may utang siya kayo galit, no? Parang ngayon ko na. Alam nyo, nung kami mamilot sa Panginoon, ang nanay ko ay lagi ng Panginoon. Alam nyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Mga maritas na lang kayo. Kasi ang nanay ko problematic kasi ang utang namin sa Chinese ay halagang 500,000. Ang pautang namin 100,000. Ang nanay ko, kasi grade 6 pa ako, nagumuntong ako, alala ng ano. Pagkuha ng pera sa kontrata, sa
bakery. Bata pa ako, patahawag ako ng maraming pera. Sabi ng nanay ko, manigil ka kaya. Bibili na ako ng motor mo. Graces pa ako nag-motor na. Ang dalawa ko lang manigil. Bawat uwi ko, wala akong masising. Kaya bawat uwi ko, ang nanay ko yung problematic. Kasi yung sisingilin mo, bibenta ka ng problema, ito bibili mo na. Yung sisingilin mo, yung problema nila. Mamaya kaya, pupunta ka ng ilang magsahin nila kasi yung sinisingil mo lang ang sahin. Wala. So, napaka-terrible. Nung time din talaga, naghanap kami ng masising mo. Kasi yung pamilya natin bagsak na. We want restoration. Yung pamamaraan ng tao wala nang nangyayari. Yan sabi ng nanay ko, tigilan mo naman ang pamilya. Sabi ni brother Mike, hindi kinibili ni brother Mike. Mga kapatid, kalimutan nyo na may mga utang sa inyo. Patawarin nyo na sila. Kung 10 taon na, 20 taon na, huwag na silang magbayad. Kalimutan nyo na para maging payaman. Sabi ng nanay. Una, kalimutan na lang natin yung may ibang utang sa akin. Inumagaan. Habang naupo kami sa Texas, ito maging crisis. At maya-maya, may hindi naman kalahati sa aking tao. At alam niyo kung ano yun? Sabihin ano yun? Palay pang bayad sa pagkakas. Tama si brother nito. Kapag pinaglagay mo sa kamay ng Diyos, may gagawin ng Diyos. Pero kung tigilan natin ang paligid, kumilos na siya. Kaya mahalagang bagay na hindi pala lahat ng problema ay kaya mong solusyonan sa sarili ng lakas. Hindi lahat pala ng suliranan ay kaya natin gawin sa sarili natin abilidad. Kailangan palang ilagay sa makapangyarihang kamay ni Yahweh al-Shaddai. Kaya hindi ko yun. Kasi hindi mo kinakaya na solusyonan yung mga problema. Wala ka nang ibang gawin hindi magkakawalan sa mga. Kasi yung mga bagay na yun, dahil ng Diyos ang magsusunod. Kaya sabi niya sa buwan, ganun ko lang manakit ka na. Kasi doon yung takot ng babae kasi nakaka na siya nagimala. At kung sinilas na ni Jesus, hindi ka sumama na ka. Pero alam niya na siya pinagaling ng Panginoon. At isang nakakamanghang pangyayari sa buhay ng tao, yung hindi mo na inaasahan sa buhay mo, ay makakita mo sa buhay mo sa isang tao. Nagkapupuno ka ng reklamo, puno ka ng pagbibigay sa Diyos. At isang araw, tinulungan ka ng Panginoon, mapapahiya ka lang sa Diyos, kumihiya ka. At magandang bagay, sa buhay natin ng kapatid, una, embrace hope in the midst of desperation. Kapag tayo nasa desperation, yakapin mo na ang pag-asa. Huwag mo nang bibitawan ng pag-asa. Kahit isang taon, kahit 2 taon, kahit 3 years yan, akala mo wala pa rin solusyon, sa kamay ni Jesus, laging may pag-asa. Kaya, tumigil ka kapag hindi ka pa tumigil, kapag hindi ka pa sumusuko, hindi ka pa kalunan. Pero pag tumigil ka na sa pag-isalali, wala nang magagawa sa iyo siya. Kaya kahit hindi ko kanahan kami, wala kang kahiling ng mundo at pag-iba. Kasi wala nang ibang sa buhay. Wala nang ibang pag-asa sa buhay, kundi sa Diyos. Kaya yung mga tapong di sinusuluan ng problema, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi siya nagagay kung suluhin. Sabi ng Romans 15:13, may the God of hope fill you with joy and peace as you trust in Him. Ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa ay bibigyan kayo ng kapayapaan habang tayo nagtitiwala sa Kanya, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Mag-overflow yung ating pag-asa sa pagmamagitan ng Spirit of God. Kaya yung nakatakay siya, hindi sila desperado. Yung mga nagilipod kayo siya dahil iba yung aura mo. Hindi ba? Yung mga nagilipod kayo siya lahat, hindi nanunod. Pero tanongin mo yan kung anong problema, dahil niya hindi ka ganda. Pero hindi halata na, kasi ito na kaya natin. Kikikiri natin yung mga problema, kasi alam mo may nakaunti ka, alam mo may katulong para sa iyo.
minsan po, yung kapagis mo kayo. God will carry all your burdens. Yakapin mo ang pag-asa. Kasi kung binuhay ka ng 70 years old, ayan, may nangyari siya, hindi mama. Sister, may pag-asa pa ako. Alam nyo, kahit pa nagkaproblema ka ng ilang taon, hanggang hindi ka sumusunod, hindi ka pagkakas. Pero kahit nagkaproblema ka lang ng isang araw, kinibagaan sumunod ka. Tapos nangyari. Maraming tao ang mapulol, maraming tao ang marupot. Naglalagay agad ng mga hamon sa buhay. Kanina may tumawag sa akin, galing Loan City. Mani-mani ko yung doon, December, siya yung nagre-remit sa akin. Brother Chico, okay ka lang. Sabi ko, ma'am, okay. Sabi ko, bakit yung kanyang tao? Nakita ko yung sharing mo, pero huwag kang magalit. Okay ka lang ba? Sabi ko, okay naman. Nag-share ko ma'am. Sabi niya, basta dapat okay ka. Kasi nakita ko sa offer mo, parang hindi ka okay. Kung namulus ka pa, pero okay lang. Hindi mga tao na papagalan sa akin. And I think that sapagkat God always reminded us na kahit parang mahulog ka na kahit parang magalit ka, always remind na huwag kang sumunod, huwag kang padain, huwag kang patataan. Lumaban ka sa anumang hamon. Kasi pag hihigilan ka ng kalaban, the more you become stronger, the more you become useful sa iba, magagaling ang tingin. Ibang klase na eh. Pero pag hindi ka nagalang, tapos pakialam ng tingin mo sa'yo, likod naman ang likod niya, buti nga niya makakabawas pa yun. Ano? Pero pag tayo nagagamit namin sa harapan ng Panginoon, darating talaga. That's why ang Diyos ang nagsabi, if you want to serve me, prepare for the trials. Amen. Kaya yakapin natin lagi yung pag-asa. Kasi bigyan ng dalawang scenario dito, yung isang anak ni Jaya ng babae, inatay. Imagine, unang point is in the point of desperation. Pangalawang point na talagang tapos na. Nasa akin, wala na, patay na, okay na, wala na, yan na. Kanya, pero hindi pa pala. Sa akin ang mayroong talita ko, sa kinumangan ka. When you came to the point na suko ka na, when you came to the point na tapos ka ang laban, hindi na pala. Hindi pa tapos ang laban. Kaya yan ang nakaawang may Diyos. Walang lugar sa kanila ang pagsuko. Walang lugar sa buhay nila ang mga pagsuko. Inibiluan. Palapakan natin siya. Everything that God has given in desperation, all unholy. Kaya yung dalawang tinig sa isip at puso mo na nakakakinggan ng araw-araw, kailangan natin mabantayan. Because the ways of evil always reminding us. Sabi ng Diyos, tumigil ka ng kahit sa kahit maganda ka na, ang dahil ng loob ka rin lang, hanggang ngayon gawin pa rin. In the best of ways of evil. Meron na naman ako, sige lang, hindi na naman lumabag ka na. Kasi habang mag-buhay, hindi ka na isusustain ko yung needs na. And kailangan makita natin ang hindi. Kasi kapag process mo yung kahit na rin sa kalabat, hindi depressed ka. Kasi papakinggan mo yun sa akin. Kita mo sa sarili. Okay ka pa na makita mo naman sa kaso sa sarili. Papakinggan mo siya, tapos na. Kaya kung ang mundo ay mayroong positive vibes, si Brother Ricky ba? Si Brother Ricky nagturuan tayo na huwag magsalitang pangit ka, huwag magsalitang mahirap ka, huwag magsalitang mahinang ka. Hindi ba? Sabihin mo siyang katabi, kapatid, ang ganda-ganda mo. O di ka naniwag ka? Wala ka ka natin ng Panginoon. In the face of desperation, there is restoration. Find strength and your weakness. Hanapin ang inyong lakas sa gitna ng kahinaan. Doon sa ating kahinaan, napakarami ng lakas. Sabi ni isang brother na nakausap ko, minsan daw nalulunod sila.
hinamon siya ng isang lalaki na mag-violent. Kasi nagkapag-violent niya sa kalsada. Sabi niya, alam mo, kaya ko naman tutuloy mo. Kahit pa susukan kami, kakayanin ko. Pero sabi niya, lagi nang naalala yung ulos na Diyos na magkakawa. Yung pangalan siya ng lalaki na nagduduro ako, isang pang-aapi sa aking magkakawa. Isang pang-aapi sa kanyang pagkalalaki. Pero sa akin, tinigap ko yun. Pero yung panahon na yun, ang tinanggap ko ang pagduduro sa akin, na alam ko sa sarili ko, kaya ko siyang labanan. Isang napakalaking kapangyarihan. Kasi, kung pinatulan ko yung brother, dalawang bagay lang pwede mangyari. Ako o siya ang makulo. Ako o siya ang makulo. And truly that God is faithful in His teachings. Ang sino man nagpapakababa ay tatamaan sa iyo ng siya. Kaya sabi niya, nung siya ay nagpapamula, pag-uwi niya sa bahay, sumagot yung kanyang bunso na sobrang kagalakan niya. Aba, salamat sa Lord. Kasi kung pinapulang mo, hindi ka na masasalo kung bunso ng anak na yan. Truly that God is faithful. Kapag sinunod namin yung kanyang bunso, makikita mo huwag ka nagpulas. Kasi ang Jesus hindi nagpapunish sa atin. Hindi kanya parurusahan. Parurusahan kanya depende sa gagawin mo. Sabi ni Bishop, hindi ka pahihirapan ng Diyos. Ikaw mismo ang magpapahirap sa iyo. Pag nag-isaril yung Panginoon ko, hindi ang Diyos ang ligas na natin. Decision din kasi binigyan ka ng talaga ng Diyos. Kaya kung pilitin niyo tayo maglingkod, hindi ko yung lugi. Sila yung malugi ko, ang nawag lang sa kanila na hindi ko yung mawawalan. Kailangan makita naman na hindi si Jesus ang lugi, hindi ang Diyos ang lugi. Tayo ang lugi kapag hindi natin hinanap yung lakas ng Panginoon sa atin. Sabi ng 2 Corinthians chapter 12, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Sapat ang lakas ng Diyos. The strength of God is sustainable. Kapag may problema tayo, ng isang araw, dalawang araw na hindi ka nakakatulog, ang pangatlong araw pang ano. Kapag hindi ka nakakatulog ng isang araw, isang gabi, gagaan ang pakiramdam mo. At hindi ka nakakatulog. Yung napakasimpleng problema na parang dinig sa puso mo na hindi mabunuto, God will use it. Sapagkat kung hindi kakayanin mo dahil sa Diyos. Dahil sa kanyang tulong sa buhay natin mga kapatid. When you feel at your lowest, remember God is ours. Sa panahon na sukong-suko ka na, palagi mong i-remind ng iyong sarili that God is ours. Sabi niya brother, ang Diyos, din na yung mga biyaya. Ang Diyos din naman nagpapagaya. Pikit lang yung ating. Hindi lang natin nakikita yung kanyang cash. Sabi ni brother, naalala ko lang sa Luneta. Nakikita ko ba yung mga bagay kamuti na yun? Sabi ko. Pag ang bagay na makamuti niya, kinuha ko at tinalian ko ng tubig, ibenta ko may 10 piso agad. Ang ibig sabihin, binigyan tayo ng lakas ng Lord. Ang gagawin ng natin yung kanyang Lord. Hindi niya siya gagawa para ibigay sa iyo magkano. He give us strength, He give us power, and wisdom. Ang tawag-tawag din tayo para mabuhay. Pero pag ikaw ang naglimita sa sarili mo, mga kapatid, wala magagawa ng Diyos. Pag pinakita mo sa Kanya na siya lang ang nakikita, He will sustain us. Yan yung mga tao, nagamit ng skills, nagamit ng kanilang tulong, nabubuhay sila. Tayo lahat, may mga kapatid tayo na hindi mo sila nakikita lubang ang dalawang skills. Pero magayaman na. May mga tao sa gawain na dito sa gawain mix yung ating mga attenders. May mga tao sa gawain na buhay, pero pag pinaghan yung bahay, pag nakilala yung background ng family nila, magugulat ka na. Sila tayo ng pinagdaan. Kaya nga lang nakakakami sa ng ating mga pagpupunta sa buhay. But
if we must open our mind na ang dami na ng Panginoon, ang dami na ng pagkakataon, ang dami na ng sitwasyon na nakita sa isa. Yung isang problema na tingin sa buhay, makala mo munod ka na. Dito sa gawain ng sila, nagpakakaaming inipang Lord. At yung sa naalala ko yung sa akin ng Bible, if we follow El Shaddai in your lives, your life will never be the same again. Kapag nag-iikot ka sa Diyos, ang buhay mo ay hindi na magiging kagaya na. Hindi na magiging kagaya ng dating beses. Meron tayo, actually, spirituality na sabi na ng brother na pinag-nasa tayo sa ating ibang iba, pagharap naman natin ni kapatid, iba ka talaga. Patayan ang iba yung iba. Maraming pinulot ng Diyos sa gitna ng kanilang karunihan. Sila ay may tapang sa mundo kasi nakita nila that she or he is worthy for her. May lumang sa akin lang yung galing sa aking tulungan. Umiiyak pa sa Diyos eh. Brother, alam mo, hindi ko kesa din nararamdaman ko yung God. Nararamdaman yung care. Hindi ko nararamdaman sa kanya yung judgment. Kasi ang tawag mo sa akin, brother, ang galing ng bato, ang galing ng tulungan. Pero yung mga tao sa paligid namin, sabi mo, excondict na. Pero dito na sila tao sa amin, brother, sa kingdom, brother. Yung parang ang ako mismo ay makumbinsin na kahit may kasalanan, nagkakapala ko ng mga tao. Sabi ko, brother, bakit ang problema mo? Kasi brother, wala pala naman ang napatay ko. Sabi ko, Jesus, di ba ako pa siya? Wala lang yung pinakapagdalaman ko na ang Diyos natin ay hindi nang bigyan sa atin. Sabi niya, nung mag-ibig siya sa kanila, naramdaman niya yung forgiveness. Kasi naramdaman niya yung love. Kung doon niya yung matawag ng sarili na makapusta, makamalain. Pero most of the time, yung karisma na isa din nararamdaman. Yung karisma yung nagawa niya itong nararamdaman. That in El Shaddai community, there is love. Even our presence sa kasama. Ang ganda naman din sa inyong gawain. Kasi kung mag-isa na siya sa ibang bansa, nung wala pang tanggawin niya, sabi nila, peace be with you. Pag sabi yung nagbigay ng kapayapaan, ang tagal-tagal, love me, love you. Ang tagal-tagal, no? Pag nagbigay ng kapayapaan, isang kanta, bago matapos yung peace be with you. Sabi nila, sobrang banding mo naman. Kasi nakakabili ng banding. And by that, nakikita natin yung blessing mo. Sabi ng nanay ko, kung nabubuhay ka siya, ay, pag nasa gawain pa, ako nasa langit. Ang sarap ng pakiramdam. Kasi nabubush yung ating mga pagkakas. Seek purpose of the faith. Namin ang purpose sa gitna ng mga sakit. Never dream in your lives na mawala yung ito. Kasi ang ating puso ay very fragile. Pag matangkuhin ka, lagi ka lang masasaktan. Paano? Pag kulang ka sa pansin, lagi ka lang tuminan. Bakit? We are driven by our own emotions. Nung una kang paglilingkod, matangkuhin ako, di mo akong bigyan ng kape. Naging nanagin ako sa workers. No joke. Nung una kasi, sobrang hilig na ako naman kasi makukunin ka ng aking maglilingkod. Ang aking motivation para yung sa akala ko pag sa bibigyan ka ng needs. Kaya alam ka, may mga ng promise, makikita ka, abala ka lang. Paglilingkod ka ng Diyos, hindi mo matintay. Kung bigyan ka, it's okay. Pero hindi ibig sabihin, sila ay may kapangyarihan, karapatan na matulog. At nakita ko isang beses talaga, ang dinala ko na ako yung matagal ng kamulo. Nung ako ay matulog sa isang province, pag umaga, binestaan ko ng kasi walang tulog. Sabi ng coordinator, brother, nagising ko ng alas 4. Kagabi ang abala ko. Nung makita ko yung pumunta sa lamesa pala, hindi mo na ipasok sa pagtutulugan mo. Sa
Sabi ko, mag-alala sila kasi minsan mag-pesta lang. Pero alam mo, talagang nahihirapan ako. Sabi ko yung mga tao. Pero sino ba para magkakaroon? Ang tagal ko inisip ko. Ba't alam gawin? Kailangan ko alam natin. Kasi isa nga sa hospital para kailan siya kasi kaya servant dito. Tayo ay magaling kami. We are all servant. At nung ma-overload ko yung kailangan, isa yung magaling ko. Kasi nakikisama ka sa kanila dahil magaling ka. Nakikisama ka sa kanila dahil preacher ka. Nakikisama ka sa kanila dahil kayo ay mga lingkod o generation. Mas dadagdagan pa ng paalala ng asawa ko, kapag ubusin ka, huwag kang magpilit dyan ng tao. Parang sa sila. Kahit paano nare-revent ka. At ito yung mga bagay, dapat makikita. Kaya nung time na yun, naramdaman ko yung emotions, nakita ko yung purpose. Kaya ang Panginoon hindi siya nadala ng demonyo. Kasi hindi siya bulita. Sabi ng demonyo mo, ikaw ang Diyos. Gawin mo tinapay ang pagkakita. Diyos kaya siya. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya pinupos ang hamon ng demonyo. Kung ikaw ang Diyos, magpatinulog ka, hindi ko pinulog. Sabi na siya, hindi siya nadala. Kasi alam niya ang pinagkalalagay sa kanya. Kapag alam mo yung relasyon sa Panginoon, whatever taking yung life, hindi ka apektado. Ano ngayon? Kasi alam mo na gusto ko problema. Minsan ang problema natin, hindi problema sa ating sarili. Problema ng ating tayo. Kaya napakahalaga na hanapin natin yung mga baka. Ano yung dahilan ng Diyos kung bakit tayo ay nasasakit. Because in every pain, there is God in you. Sa bawat sakit, sa bawat hirap, sa bawat mga salitang mag-trauma sa ating puso. Kailangan ng umahan, kailangan ng umahan. Always remember this, but the little movie, we are always to grow, we are always to rise, and to move on in this life. Maganda, kaya sabi ng Panginoon sa Lamentation, His grace is in every morning. Together ng isang hamok na bawat umaga, initin ng unang panaling at pinuntahan ang bagong hinahan. Maghapon niya ang pupulungan pero every morning, that is always hamok. Nagpapanubago ng aming pulungan. Ganun yung buhay na kailangan huwag kang susunod kung saan kang mahirapan. Sabi ng James, chapter 1, verse 4, consider it your joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testings of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. Sabi ng James 1:4, kung hindi mo na magkalahaman at may pagsubok, kasi ang pagsubok nila ay magtetest ng pananampalataya para kapag napagtagumpayan mo ang ganang pagsubok, mamimigay. Siguro imagine nyo yung babae nyo ng introverts. Dahil pa yung nakapanalo ng minutos, yung halos ng buhay na ay binubog. Pero nung meet siya in just a moment sa naging mesh pinakapan siya. Pag ikaw ay natinig ng isla, hindi ka makakalaman. Kahit ka nagsabi, hindi ka makakalaman kahit kumitigan. Isang beses, natinig talaga ako alam, almost 1 week. Kaya nga, naalala ko yung patotoo ng isang sister. Alam niyo mga kapatid, sabi niya, kumain ako kagabi, hindi ako makakali. Kasi pagkatapos ng kumain, may tinig sa akin na umiyak na siya. Kasi ang takot talaga sa buhay, may tinig siya. Talaga hindi siya komportable. Kasi bawat hindi na niya mayroong tinig. Sabi niya, Lord, makakita lang ako ng pangalan ay siya dahil. Pag nahipo ko yan, mawawala ng tinig. And praise the Lord! Nung mahipo ko yung pangalan ay siya dahil nawala yung tinig. Sabi ng MC, mga kapatid, ang Diyos naman ay hindi nagpo-provide kundi nag-aalis din ng tinig. Hindi kayo ba kaya? Sabihin mo sa inyo na kapatid, nawala na ang tinig sa puso mo. Amen ba? Wala pa naman ang salasa. And the last na mga kapatid,
cultivate resilience and progress. Kailangan i-cultivate natin palagi ang pagiging malakas, ang pagiging matibay sa gitna ng mga pagsubok. At ito yung pagkakataon para ma-prove natin kay Arsha na sa mga hamon ng buhay na ito, lagi natin patunayan sa kanya na hindi natin natulala. Tanungin natin ang ating sarili, ano bang napatunayan natin sa journey natin sa mundo na ito? Naalala ko, nag-test ko yung aking sarili. Nung isang buwan, sa sunod-sunod na pagsulong sa akin ng 2020, sabi ng kapatid ko, may problema sa bahay. Alam mo lang yung sinisip niya. Pag tumatawag mo ng kapatid ko, yung sabihin ko na sabi ko, ano nangyari? Yung pamangkin mo na sa bigla ako nag-problema. Kaya wala. Pinagkatiwala ako sa Diyos. And truly, that God will us. Amen ba? Sabihin sa mga kapatid, gaano ng kahirap, gaano ng kabigat, lagi may naghihintay. Amen. Tumayo na po tayo. Ilagay ang ating kamay sa tapat ng ating puso. And let us close our eyes and let us talk to God. Once again, ibigay mo ang iyong kahilingan. Ilapit mo ang iyong mga sarili sa Diyos. Ang Diyos natin mo ay kayo. Diyos pa rin ngayon sa hapon ito na aabot sa iyong kahilingan. Isang pinakita ng Panginoon ng babaeng binubugo na maubos na ang kanyang pera at hindi pa rin gumagawin, pero nung siya lumakit sa Panginoon, agad-agad nakaranas ka na. And always remember these things. Nandito ka hindi ipatay na Diyos ang ating pinagdadaan. Si Shaddai sa pamamagitan ni Jesus ay ang buhay ng Diyos na pinagawa. Ang hinihintay niya ay pagtitiwala sa Kanya. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating pera, hindi sa ating mga resources, hindi sa ating Panginoon Jesus. Sa Panginoon Jesus, tayo ang tiwala. Sa Panginoon Jesus, pinagtitiwala sa iya'y nagpapagod. Buhay ko ay may kaligan sa pagsukat na ng siya'y malalay. Ang Panginoon tapat kailanman. Kung ika'y nagdadali, wala kang malapitan at para magdali. Sa iyo'y pinapasama, alalahanin mo sana. Minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailanman. Bigaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man pinapagdaan na ako ay ligtas. Ang ako ay pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailanman. Sa Panginoon Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya Ama. Buhay ko ay may kalihan sa pagsubukay na siya'y kumalay. Ang Panginoon ay tapat
sa'yo'y pinapasal ang nanalig ko sana. Namahal ka na, ang Panginoon'y tapat kay Panginoon. Biyaya ka ba sa buhay ko'y sapat? Di magkarapat na ako ay ligtas. Pangakong ay pinakita, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kay Panginoon. Biyaya ka ba sa buhay ko'y sapat? Di magkarapat na ako ay ligtas. Pangako ay pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kay Panginoon. Ang Panginoon'y tapat kay Panginoon. Ang Panginoon'y tapat kay Panginoon. Salamat, Panginoon. Di man kami karapat-dapat, pero sa tanan, salamat o Diyos sa pagkatawag sa amin. Sapagkat mo sa aming sariling lakas. Siguro matadala kami sumuko at pero dahil ikaw ay laging nandiyan, hindi man namin napapansin ang nakikita ka. Nandiyan lagi ang tulong sa amin. At itong pag-iikot namin ay siyang napakalinong na dahilan kung bakit kami nakakapagpapan natin. Salamat sa maraming pangako mo. Salamat sa kagalingan na aming nakakapagpapan. Salamat sa maraming answer prayers. Salamat sa kanila. Panginoon, kung meron kami dalangin sa mga salamat sa paalala mo na ito pala ay namin ang solusyon. Kung meron mo kaming sulong na sa buhay nito, salamat sa paalala mo sa pagkakait akala namin tapos ay muli mong bibigyan ng pag-asa. Paano binuhay, babae ang ating driver. Ganun din kami, Panginoon, yung mga tapos na ng problema na nakala namin tapos na, pero palagi pa naman may pag-asa sa inyo. We pray, Father God, in a space na pray, ang minimum ni Sister Lala, Valencia, pasalamat sa kalakasan. Sister Ellen and Brother Tony, Rio, family, pasalamat sa kalakasan. Sa mga biyaya, Sister Lourdes, Gutierrez, Kagalingan, sa lahat ng karamdaman, Sister Lila Villanueva, Kagalingan sa puso. Sister Amy, Paminaw, ang pagtagumpayan, operasyon sa karamdaman. Father God, wala na ibang Kristiyan. Nagpapagaling. Wala na ibang Kristiyan na dinimalaan ang ginagawa namin. Idagdag mo ang mga himalang ito ang binigod namin sa buong kamakan. Minsan mo ang patunayan ng Panginoon, kahit kailan hindi ka tinubulang, hindi ka pumapalya, kagaya po yung sabi ng aning po ng lingkod, better cares God for the Lord. Father God, maraming salamat, i-bless mo mga lingkod ito, especially mga katapamong sa gawain, simula sa magkagawa, ang mga lingkod na mundo ko, i-bless mo silang lahat. Sa mga sikreto na tumutulog sa gawain mo, pagpalain mo, ang mga kayo na nagkakamuha, i-bless mo kami lahat sa pagkaroon niya sa Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon, and let us give thanks to the great God. Let's give thanks. See the great one, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks to the great one,
Give